Sa nakaraan nga ng ating kwento, ay nagpaalam na si Negrito sa City Lord ng Yunyi City, at paglabas nga niya ay agad niyang tinignan ang kanyang mapa, habang iniisip na kailangan niyang magtungo ng Lokhen City upang hanapin si Shu, pero bigla nga niyang napansin ang antena ni Xiaoyu o ang buhok sa kanyang taktak. Bahagya nga din siyang natulala at nakatitig sa antena sa kanyang harapan, hanggang sa bigla itong kinilabutan ng tanungin ni Negrito kung siya ba si Xiaoyu. Agad din namang lumabas si Xiaoyu at sinabing siya ngayon, sabay tanong na din kung paano nalaman ni Negrito na siya nga ang nasa ilalim ng lupa. Sinabi naman ni Negrito na madaming beses na umano niya itong nakita, lalo na nung lumalaban o nakikipagdigmaan sila sa Changbei Mountains, kaya naman hindi siya maaaring magkamali. Agad na ding tinanong ni Negrito kung nagtungo ba siya dito upang hanapin ang ating bida, dahil galing na umano siya sa loob at wala nga daw si Shu dito. Sabay sabi na mas mainam kung magtungo na sila ng Lokhen City ngayon. Parang may kakaiba sa lugar na ito, wika naman ni Xiaoyu habang nakatingin sa mapa, at matapos ngang makita ni Negrito na nahihirapan siyang tignan ang mga direksyon, ay agad niyang tinanong kung naliligaw ba si Xiaoyu, sabay tanong na din kung nais ba niya ang tulong ni Negrito at kung saan niya nais pumunta. Sinabi naman ni Xiaoyu na normal lang umanong maliga sa lugar na ito. Dahil ang mga gumawa nga daw sa lugar na ito ay hindi naglagay ng palatandaan sa daan, sabay tanong kung paano siya makakapunta sa kabundukan na nakalagay sa mapa. Tinuro naman ni Negrito ang direksyon patungo sa kabundukan, sabay sabi na ilang oras din ang aabutin kung maglalakad lamang siya, pero sa tulong ni Anthony ay malamang na mas mabilis siyang makakarating sa lugar na yon. Agad namang tumakbo si Xiaoyu matapos niyang malaman ang direksyon, kaya naman tinanong ni Negrito kung saan siya pupunta, at kung hindi ba niya hahanapin ang ating bida. Pero sinabi naman ni Xiaoyu na hindi umano niya balak hanapin ang ating bida sa ngayon, at kahit hindi nga daw niya alam ang dahilan sa paglilibot ni Shu sa ruin na ito, at kung bakit niya ginagalit ang mga individual cultivator, ay alam niya namang may sariling plano ang kanyang kuya, kaya mas mainam kung gawin na lang din nila ang pwede nilang gawin. Tulad ng inaasahan na uunawaan mo talaga ang bawat aksyon ng iyong kuya, wika naman ni Negrito, sabay tanong sa kung ano naman ang pwede nilang gawin, o ano ang binabalak gawin ni Xiaoyu. Nabigla namang huminto, at sinabing mayroong isang lungsod sa likod ng kalangitan na yun, at ang lugar nga daw na yun ay ang pinakamisteryosong lugar dito sa ruin. Kaya naman tinanong ni Negrito, kung ang ibig bang sabihin ni Xiaoyu ay nasa lugar na yun ang Formation I ng ruin, na agad namang kinumpirma ni Xiaoyu, sabay sabi na ang Formation I sa pagkakataong ito, ay hindi kasing simple ng inaakala nila. Habang iniisip na bago umano matapos ang panaginip na ginawa ng squirrel nung nakaraan, ay parang mayroon siyang narinig na sinabi ni Carol, at ito nga ay ang patungkol sa advice niya kay Carol, na sigurado umano kakailanganin din ng ating bida, dahil matapos ang ruin na ito, ay hindi na natapos ang sinabi ni Carol. Kaya naman paulit-ulit man niyang tinatanong noon kung ano ang ibig sabihin ni Carol, at kung ano ang mangyayari sa kanyang kuya, ay hindi na siya nakakuha pa ng kasagutan mula kay Carol. Sinubukan din naman daw niyang maghanap ng pagkakataon upang makausap si Carol, pero hindi nga daw siya nakahanap ng pagkakataon dahil sa ating bida. Pero ayun na nga din daw sa mga nakaraang nangyari at nalaman niya, ay malamang na ang ating bida nga ang hinihintay nilang magbalik, o ang bagong hari ng Luniverse. Gayunpaman ay alam nga daw niya, na ayaw maging hari ng Luniverse ng ating bida, dahil kung talagang nais talaga niyang maging hari ng Luniverse, ay sana hindi na niya ito tinakasan at hindi na siya umalis ng Luniverse. At dahil nga daw sa ayaw maging hari ng ating bida, ay pabulong nitong sinabi, na siya na ang gagawa sa mga bagay na ayaw gawin ni Shu, habang nakangiti. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay biglang nayanig ang lupa. At kasabay nga ng pag-angat ng isang malaking bato, ay ang pagkagulat ng mga ibon na nagliliparan sa kalangitan. At habang patuloy pa nga ito sa pag-angat-ang, ay masyado naman ang kaba at pagtataka ni Negrito, habang si Xiaoyu ay tahimik lang naman na nakatingin sa kalangitan. At muli ilang sandali pa ang lumipas, ay sinabi ni Negrito na kahanga-hanga daw talaga si Xiaoyu, dahil nakagawa siya ng isang mataas na bato o lupa patungo ng kalangitan, at sa ganitong paraan nga daw ay hindi magkakaroon ng kidlat sa kalangitan, at hindi nila kakailanganing lumipad. Nagpatuloy pa nga ang pag-angat ng bato sa kalangitan, hanggang sa maisip ni Xiaoyu na malapit na umano sila sa nais niyang puntahan, at matapos nga daw niyang wasakin ang mga kalangitan sa kanilang harapan, ay siguradong makikita na niya ang Formation I ng ruin na ito.
Unti-unti ngang lumapit ang mga kamay ni Xiaoyu sa ulap na nasa kalangitan, pero matapos dumaikit ng kanyang daliri sa ulap, ay biglang nagkaroon ng malakas na energy wave kasabay ng paglabas ng isang malaking barrier sa kalangitan. At habang naglalakad nga sila Shu, ay napansin nito ang energy wave na nagmumula sa kalangitan, at sa kanyang paglingon ay nakita niya ang barrier, at ang tore ng bato na umabot sa kalangitan ng ruin na ito, at agad ding na-realize na si Xiaoyu ang may kagagawan nito. Samantala nanatili naman si Miao Miao sa Yunyi City, at iniisip nga nito na masyado umanong madaya ang ating bida, dahil sa pagkakaakala nga niya ay magtutungo ng Lukhen City at Yunyi City si Shu, pero hindi nga daw niya nakita o nahanap sa alinmang lungsod ang ating bida. Kaya naisip din ito na mukhang mas mainam umano, kung bumalik na lang siya ng Immortal City upang dun hintayin ang ating bida, na sigurado naman umanong magtutungo din sa lugar ayon. Pero bigla nga din niyang naramdaman ang energy wave na nagmumula sa kalangitan, kaya naman agad siyang tumingin sa labas at nakita nga niya ang tore ng bato na ginawa ni Xiaoyu, kaya bigla siyang napatanong sa kanyang sarili, kung sino umano ang lapastangan na nais pasukin ng kanyang Immortal City. Matapos nga ding makita ng mga tao ang tore ng bato ni Xiaoyu, ay napapatanong ang mga tao kung kailan pa umano nagkaroon ng bundok sa lugar na yon, sabay sabi na kanina lang ay wala pa dyan yan, di ba? Habang ang iba naman ay napapatanong kung milagro ba ang kanilang nakikita, sabay tanong na din kung bumalik na ba si God Lucien para sa kanila, at sabay-sabay nga nilang sinigaw ang pangalan ni God Lucien. Nagmadali naman bumalik si Miao Miao sa kanyang Immortal City, at hindi nga siya makapaniwala na mayroon umanong nakapasok sa lugar na ito, na mayroong abilidad upang abutin ang kalangitan gamit ang bato, at gumawa ng bundok mula sa kawalan. Agad na nga din siyang gumawa ng space o pumunit ng space, habang iniisip na kailangan niyang makabalik sa lalong madaling panahon, dahil kung hindi ay paparusahan umano siya ng taong yun pagbalik niya, dahil sa kapabayaan niya sa kanyang trabaho at pagbabantay. Samantala sa kalangitan nga kung nasaan sila Xiaoyu ay nakita na nila ang Immortal City, at dito ay sinabi ni Xiaoyu na mayroon umanong karagatan ng ulap sa ilalim ng lungsod na ito, sabay sabi na ang lugar na ito ay ang puso ng ruin, at malamang na andito ang Formation Eye. Habang si Negrito ay hindi naman makapaniwala, dahil ang lungsod umanong ito ay nakalutang sa taas ng kalangitan, sabay sabi na nakakagulat umano ang kanyang nakikita. Agad namang ginamit ni Xiaoyu ang abilidad ni Jia at Anthony, upang makapaglakad at makagawa siya ng hagdan sa kalangitan, patungo sa lungsod ng Immortal City. At ilang sandali nga lang din ng paglalakad at pag-akyat sa ginawa niyang hagdan, ay nakarating na sila sa tarangkahan ng lungsod, kung saan ay agad na sinabi ni Xiaoyu na kailangang mag-ingat ni Negrito, dahil mayroon umanong parating at patungo sa kanila. Agad nga ding lumabas si Miao Miao mula sa portal, at dito ay agad niyang tinanong kung sino ang dalagita na pumasok sa kanyang lungsod, pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na umalis siya sa kanyang harapan, at wag na wag siyang susubukang pigilan o labanan. At naisip nga ni Miao Miao na parang pamilyar umano ang dalagita sa kanyang harapan, sabay tanong sa kanyang sarili kung siya ba ang founder o ang reincarnation ng founder ng Sword Pavilion. Agad nga ding sinabi ni Miao Miao na hindi niya alam kung saan nakuha ni Xiaoyu ang impormasyon patungkol sa lugar na ito, pero isang bagay nga lang daw ang nasa lugar na ito, at yun ay ang hinandang Heart of Tribulation o kapighatian para sa ating bida. Kung kapighatian nga ang naghihintay sa kanya dito, ay ako na ang kukuha, wika naman ni Xiaoyu, at muling sinabi na umalis si Miao Miao sa kanyang harapan, at huwag na siyang hayaan pang ulitin-ulit ang mga salita na yon. Pero sinabi lang naman ni Miao Miao na ang kapighatian umanong nandito, ay para lamang sa ating bida, sabay tanong kung sa tingin ba niya ay kaya niya itong maalpasan. Sinabi nga din niya na hindi umano mauunawaan ng kahit na sino ang kanilang puso, pag hindi naalpasan o nalagpasan ang kapighatian, at kung hindi nga daw mauunawaan ng ating bida ang kanyang puso, ay hindi niya makokontrol ang kanyang espiritu, gayon na din ang 7 emosyon na kailangan niyang unawain. Sinabi nga din nito na ayaw naman niyang gawing mahirap ang lahat para kay Xiaoyu, at ayaw nga din daw sana niyang labanan si Xiaoyu, pero kailangan nga daw niyang sundin ang utos ng taong yun sa kanya, upang bantayan ang lugar na ito o Immortal City. Walang yang Heart of Tribulation yan, wika naman ni Xiaoyu, sabay sabi na kahit anong kapighatian pa umano yun, ay siguradong malalagpasan niya yun para sa ating bida, kaya mas mainam kung wag na siyang pigilan pa ni Miao Miao, kasabay ng kanyang pag-atake. Pasensya ka na, wika naman ni Miao Miao,
sabay sabi na nauunawaan niya si Xiao Yu, pero inatasan nga daw siyang magbantay sa lugar na ito, at walang maaaring ibang makakuha sa kung ano ang nasa lugar na ito, kundi ang ating bida lamang. Sa pagkumpas nga ng kamay ni Miao Miao, ay sinabi nito na kahit gaano pa daw kalakas si Xiao Yu, ay walang silbi ang anumang pag-atake o lakas niya, at bigla ngang nawala ang ginawang pag-atake ni Xiao Yu kay Miao Miao. Hanggang sa ma-realize nilang naglaho si Miao Miao sa kanilang harapan, at sa paglingon nga nila ay tumambad sa kanila ang isang malaking kamay, kung saan matapos itong tumama sa kanila, ay naramdaman na lang ni Xiao Yu na unti-unting nawawala ang kanyang kamalayan, o malay. At matapos ngang pumikit ni Ziaeyo, ay sinabi ni Miao Miao na matulog na muna siya ng mahimbing, at jigising na nga lang daw siya nito pag-akyat ng ating bida sa lugar na ito. Agad na din siyang tumingin sa kalangitan, at binanggit ang katagang aking hari, matagal na akong naghihintay sa iyong pagdating. Samantala, nagtungo naman sila Shu sa tore ng bato na ginawa ni Xiao Yu, at dito nga ay sinabi niyang hindi aksidente ang pagpunta ni Xiao Yu sa lugar na ito, at pagpunta niya sa Immortal City. Sabay sabi na hindi nga siya niloko ni Kung Ming, dahil sa lugar na ito talaga matatagpuan ang Immortal City, at bigla nga din siyang kinagat ni Kung Ming, na hinahanap ang regalong pinanggako ng ating bida sa kanya. Masyado ka talagang apurado, wika naman ng ating bida, sabay sabi na ito na ang regalo ko sa iyo para mayroon kang makaplak-plak. At ang regalo nga sa kanya ni Shu ay isang gwapong kabayo na mayroon pang kagat na rosas, kaya naman biglang tinanong ni Kung Ming kung bakit kabayo ang binigay sa kanya, higit sa lahat ay bakit daw kailangan pang lalaking kabayo ang ibigay ni Shu. Pero sinabi lang naman ni Shu na isa na din siyang kabayo ngayon, kaya mas mainam umano kung kabayo din ang makaplak-plak niya. Sabay tanong kung sa tingin ba niya ay hindi siya babae. Dahilan upang biglang maiyak si Kung Ming, dahil isa na umano siyang matandang lalaki, pero bakit siya naging babaeng kabayo ngayon, sabay tanong na din kung sinadya daw ba ito ng ating bida. Siyempre hindi, wika naman ni Shu, sabay tawa ng malakas, at sinabi na nagkamali umano siya kaya sana ay patawarin siya ni Kung Ming. Nagmamadali ka kasing magkaroon ng katawan, at wala na akong oras upang tignan kung may ratbo ba ang nakuha ko, wika pa nga ni Shu, sabay sabi na matapos nga daw niyang mapansin na kuweba pala ang kasarian ng nakuha niya, ay huli na ang lahat dahil nasa niba na ito ni Kung Ming. Na naiyak na lang sa gigil niya sa ating bida, kasabay ng pagbibigay niya ng sunod-sunod na negative points. Agad na din siyang kinalapit ng lalaking kabayo, pero mat-aray at pakipot pa si Kung Ming, na sinabing layuan siya ng lalaking kabayo. Agad na din niya itong sinipa kaya naman masyado ang tawa nila Zuan, na sinabing sana ay maging katulad siya ni Kung Ming, na nilalapitan na ng mga gustong maplak-plak siya. Gusto mo bang gawin din kitang kabayo, tanong naman ni Shu, sabay kurot sa mga bilbil ni Zuan, na bigla na lang naiyak habang sinasabi na lahat na lang talaga, ay iniinis o ginagalit ng ating bida with negative points pa. Hanggang sa bahagyangang nagdilim ang kalangitan, kaya naman nagulat ang ating bida, na napapatanong kung mayroon kayang masamang nangyari kay Xiao Yu sa Immortal City. Agad na din siyang lumipad at sinabing mauuna na siya sa kanila, sabay sabi ding sumunod na lang sila, dahil malamang nga daw sa mayroong nangyari kay Xiao Yu, kaya kailangan niyang magmadali na makarating ng Immortal City, habang iniisip na sana ay hindi naman ganun kasama ang sitwasyon ni Xiao Yu. Agad pang ang binilisan ni Shu ang kanyang paglipad, pero bigla nga siyang tinamaan ng kidlat mula sa kalangitan, dahil sa pinagbabawal ang paglipad sa mundo o kulungang ito. Sinabi nga ni Shu na matapos siyang makalayo kay Carol, ay nagkaroon na ng lakas ng loob na lumabas ang kidlat mula sa kalangitan, pero agad na din niyang winaksi ang maitim na ulap, sabay sabi na ngayon ay susubukan niya ang kaparusahan ng langit sa mundong ito, na kinakatakutan ng lahat ng nakakulong sa mundong ito. Gamit nga ang kanyang espada, ay nagpatuloy sa paglipad at pagwaksi ng ulap at kidlat ang ating bida, habang iniisip nito ang kanyang kapatid at binabanggit ang pangalang Xiao Yu, ng paulit-ulit. Inaatake nga ng ating bida ang lahat ng kidlat na nagtutungo sa kanya, kasabay ng mabilis niyang paglipad patungo sa kalangitan ng daigdig na ito. Hanggang sa ilang sandali nga lang din matapos niyang malagpasan ang mga kidlat, at makarating sa ibabaw ng madilim na ulap, ay muling nagkaroon ng mga pagkulog at kidlat, kasabay ng muling pagdilim ng kalangitan. Kaya naman napapatanong ang ating bida kung nais ba talaga siyang pigilan ng mga kidlat na ito, o inaantala lang ang pagdating niya sa Immortal City, dahilan upang maisip niyang nasa panganib nga talaga ang kanyang kapatid.
Kaya naman agad na ginamit ng ating bida ang kanyang star power, upang alisin ang lahat ng nakaharang sa kanyang daanan, at nagtagumpay nga siyang iwaksi ang mga kidlat at ulap sa kanyang unahan. Pero ilang sandali lang din habang patuloy siyang lumilipad, ay biglang lumabas ang anyong halimaw na kidlat, kaya naman agad ding nagdilim ang muka ng ating bida, at mabilis na sinugod ang anyong halimaw na kidlat. Masyado nga ang gulat nito sa bilis ng ating bida, gayunpaman ay nanatili nga ito sa harapan ni Shu upang pigilan siyang makarating ng Immortal City, hanggang sa biglangang nagliwanag ang White Flame o Wheel of Fire ni Shu. At kasabay nito ay biglang nagliyab ang kanyang espada, habang sinasabi na buburahin niya ang lahat ng haarang sa kanyang dadaanan. Dahil kailangan niyang mapuntahan ang kanyang kapatid sa lalong madaling panahon, pero mukhang ayaw nga nitong pumayag sa nais ng ating bida. Kaya naman agad siyang inatake ni Shu gamit ang nagliliyab niyang espada, dahilan upang mahati ang katawan ng halimaw na kidlat. Kasabay nga din ng ginawang pag-atake ng ating bida, ay ang pagkakawaksi o paglaho ng madilim na ulap sa kalangitan, at matapos nang masaksihan nila Zuan ang mga nangyayari, ay nasabi na lang ni Zuan na mukhang masyado daw talaga ang galit ni Shu sa pagkakataong ito, dahil maging ang makapangyarihang kidlat sa kalangitan ay napaglaho niya. Sabay sabi na siguradong matitikman ng nanakit kay Xiaoyu ang galit ni Shu. Sabay lingon kay Carol, at sinabi na hindi ba at kayang mo namang makontrol ang kidlat, bakit hindi mo tinulungan si Shu? Pero sinabi lang naman ni Carol na pagsubok umano ito ng ating bida, at wala siyang karapatan upang pakialaman ito. Kaya naman pansamantalang natahimik si Zuan, hanggang sa tanungin nga niya kung may nalalaman ba si Carol patungkol dito, hindi ko alam kung ano ang eksaktong mangyayari, wika naman ni Carol. Sabay tanong kung handa na ba si Zuan dahil babalik na umano siya, at biglang ang nakaramdam ng kakaiba si Zuan. Na agad namang tinanong kung ano ang sinasabi niya, at kung nasaan umano ang ating bida, sabay tanong na din kung bakit babalik na si Shu kung hindi pa niya nahanap si Xiaoyu. Samantala habang patuloy naman sa paglipad si Shu, ay mayroon itong naramdaman, kaya naman agad siyang tumingin kila Zuan. Na napapatanong naman kung bakit ganun daw ang tingin ng ating bida, sabay tanong na din kung siya pa din ba ang kilala niyang Shu, dahil pakiramdam nga daw niya na pamilyar si ito sa kanya, at tila kakaiba din. Parang pamilyar ang mukha niya sa akin, pero hindi pamilyar ang kaluluwa niya, wika pa nga ni Zuan. Kaya naman sinabi ni Carol na wag na siyang magtanga-tangahan, alam mo na kung ano ang ibig kong sabihin, di ba, wika pa ni Carol kay Zuan, na sinabi namang tigilan na ang pagsasalita ng mga palaisipan. Habang iniisip na magmula daw nung bumalik si Shu mula sa Luniverse, ay pakiramdam na niyang may mga sekreto silang alam na hindi sinasabi sa kanya. Kaya naman daw hindi niya maiwasang na hindi mairita sa kanyang sarili, gayunpaman ay tila wala naman daw nagbago sa ating bida, at hanggat siya pa din ang kilala niyang Lushu ay ayos lang sa kanya ang lahat, kahit pa hindi siya magkaroon ng jowa. Pero matapos nga daw ng mga salita ni Carol ngayon ay bigla siyang napapaisip, kung ang Lushu pa din daw kayang kilala niya, ang babalik mula sa Immortal City, sabay sabi na ayaw niyang may bumalik na iba, kaya naman napapatanong si Carol sa kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi naman ni Zuan na mas gusto daw niya ang kilala niyang Lushu, sabay tanong kay Carol kung ang kasalukuyang Lushu daw ba, ay hindi sapat at hindi nila gusto. Pero ngumiti lang naman si Carol, at sinabi na tama umano si Zuan, pero ang ating bida na nga daw ang magdedesisyon o pipili ng landas na tatahakin niya. Samantala pagdating naman ni Shu sa Immortal City, ay agad niyang sinigaw ang pangalan ni Xiaoyu ng paulit-ulit, habang hinahanap niya ito. Hanggang sa mapansin nga niya na walang senyales ng naganap na labanan sa lugar na ito, kaya napapatanong siya kung hindi daw kaya sila naglaban ni Miao Miao, o kung mayroon pa bang mas mapanganib na bagay sa lugar na ito. Naisip nga din niya na para umanong patibong ang lugar na ito, dahil wala man lang nagbabantay sa tarangkahan ng tinatawag nilang Immortal City, pero hindi na nga daw mahalaga yun, dahil mas mahalaga ang paghahanap niya kay Xiaoyu. Agad na niyang binuksan ang pintuan, at muli ay sinigaw niya ang pangalan ng kanyang kapatid, habang tinatanong kung nasaan siya, at kung maaari ay sumagot ito sa kanya. Pero bigla nga siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan, hanggang sa napunta siya sa isang madilim na lugar. At dito ay hindi nga din niya maigalaw ang kanyang katawan, kaya napapatanong siya sa kung anong klase ng patibong o formation ang na-trigger niya. Sinubukan din naman daw niyang pakiramdaman ang buong lugar bago siya pumasok, at gamit ang kanyang divine sense ay wala naman siyang nakitang kakaiba, hanggang sa biglangang magkaroon ng silawit sa kanyang likuran,
Hanggang sa bigla ngang lumabas ang itim na kamay, mula sa likuran ng ating bida.